Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanglibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nasisiyasat at nagsusuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang pangaral na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinauunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating tugon. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak
yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang magandang balita ay ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. At sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng buhay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, lupa, nang dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makaisandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at magiging huli na magiging una. Ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May mga pagkakataon na magsasakripisyo tayo. Iiwan ang ilang bagay para sa ilang bagay. Ang tanong, yun bang pinatutungkulan natin ang ating sakripisyo, karapat dapat? May nanay, nung dalaga pa, bili ng mga pabango, bili ng bagong sapatos, bago lagi ang pantalon, bagaganda ang makeup, lagi ng paayos ang buhok. Nung mag-asawa at nagkaanak, iniwan ang lahat kasi yung anak kakalingain. Sinakripisyo niya ang pagpapaganda sa sarili kasi alam niya yung pera kailangan ng bata. May tatay na dati magiinom, maghapon sa basketbulan, lakwat sa kilakwatsa, nung magkaroon ng anak, nagising, namulat, tama na ang basketball na ito. Walang nangyayari sa buhay ko. Sinakripisyo ang barkada, sinakripisyo ang gimmick, namuhay ng maganda kasi may pinaglalaanan siya, ang anak. Sa kabilang dako, mayroong estudyante, ayaw mag-aral. Yung pang-tuition ibinibigay sa kanya, ginagastos. Bakit? May boyfriend o may girlfriend. Isinakripisyo ang kinabukasan, kasi may boyfriend. Ayun, hindi nakapagtapos. Second year college pala, ang may anak na. Isinakripisyo ang kanyang future. Kasi, mapapaisip tayo, no? May mga tao, isinakripisyo ang reputasyon, kumuha, nagnakaw, nahuli, napahiya. Bakit? Kasi bibili ng droga. Nagnakaw kay Garne, nagnakaw kay Garne. Kailangan ko ang pera. Isinakripisyo ang reputasyon. Bakit? Para lang makabili ng droga. Magnilay tayo mga kapatid. We do sacrifices. Sa Ebanghelyo, sabi ni Pedro, iniwan po namin ang lahat-lahat para sa inyo. Tama ba ang sakripisyo ni na Pedro? Oo, tama. Kasi ang sabi ni Jesus, baka 100 ibayo ang isusukli ko sa inyo. Baka 100 ibayo. Buhay na walang hanggan ang alay ko sa inyo. Mga kapatid, pag-isipan natin, para saan tayo nagsasakripisyo? Kagabi, may napanood ako sa YouTube, yung mga world champions ng Ukraine sa boxing, sina Alexander Usyk, ang magkapatid na Klitschko, saka meron pang isa, si Golovkin ba yun?
Iniwan ang boxing. Yun ang kanilang ikinabubuhay, doon sila sumisikat. Iniwan ang boxing, isinakripisyo ang boxing. Bakit? Gusto nilang ipagtanggol ang kanilang bansa. Kung si Manny Pacquiao iiwan ang boxing para magpresidente, etong mga boxing legends ng Ukraine, iniwan ang boxing at nagsuot ng uniform ng kanilang armed forces para makapagbakbakan laban sa Russia. May mga nanay, iniiwan ang luho at trabaho, humahawak ng armas para ipagtanggol ang kanilang bansa. Nanay. They sacrifice so much for their country. Tama eh. Kahanga-hanga ang mga taong ganito. Ang hindi kahanga-hanga ay ang mga taong nagsasakripisyo ng maraming bagay para sa maling motibasyon. Para sa maling motibasyon. Magandang magsakripisyo. Magandang mag-alay ng panahon, talino at yaman. Pero tingnan natin, para saan natin to iniaalay. That's the first. Ang akin pong second na pagdinilay, yung bahagi ng kina Alexander Usyk na yon, sa Klitschko Brothers, isinakripisyo ang kanilang sarili para sa kanilang bansang Ukraine. Pagdasal po natin ang Ukraine. Baka po itong maging simula ng ikatlong gerang pandaigdig. Hindi maatim ng Pangulo ng Russia na ang Ukraine unti-unti nang nagdi-develop at lumalayo ang loob sa Russia. Napapalapit ang kalooban ng Ukraine sa European Union, sa EU. Ang akala ng Russia, kakampi nila yung Ukraine, hindi. Hanggang sa ngayon, hindi nila matanggap na ang Ukraine separate country na. Kasi dati part yan ng USSR Nung tayo bata, mas kilala ang USSR kaysa Russia. Ang Russia ay isa lamang bahagi ng USSR. Nung una, United Soviet Socialist Republics. Nung mabuwag ang USSR, nagkanya-kanya na ang mga bansang ito. Ukraine, Russia, Croatia, yung mga Czechia, mga gayon tunog. Naghiwa-hiwalay ang mga bansang yan. Okay lang sa Russia yan. Pero for as long as kanila ang Ukraine, pero dumating sa yugto na ang Ukraine, sariling bansa na kami, bibigwa kami pinapakialaman pa. Magdidesisyon kami ng para amin, wag mo kami diktahan. Hindi matanggap to ng presidente ng Russia, kaya inatake niya yung Ukraine. Anong karapatan niya na atakihin yung Ukraine? Marami po tayong mga Pilipinong OFW na nandun, gustong makauwi. Kasi ang gera, ngayong panahong ito ay kakaiba kayo sa gera noon. Kung matutuloy ang gerang ito, kakaiba po ang gera ngayon. Sapagkat noong unang panahon, noong panahon ng Kastila, ang armas ay sibat at gulok. Panahon ng taghapon, baril na isang putok, isang kasa, isang putok, isang kasa. Tapos nauso yung machine gun, isang kalabit, maraming putok. Pero ngayon, atomic bomb na. Yung atomic bomb na ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki, napakaliit kumpara sa mga bagong nuclear weapons ng Russia, ng China, ng North Korea, ng France, ng Ukraine mismo, ng Estados Unidos. Pag yan ang pinasabog, sobrang grabe ang mangyayari sa daigdig. Let us pray for Russia, conversion of Russia.
Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanglibutan, sa iyong kagandahang loob, naririto ang aming maiaalay mula sa lupa. Bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanglibutan, sa iyong kagandahang loob, naririto ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas. Bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Mandalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunay ngang marapat, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong pangalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanglibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banalang iyong pangalan, banalang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin
kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco ang aming Papa, ni Gilbert ang aming obispo at ng tanang mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, papapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin ng pakikiisa sa banal na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso.
Niyayakap kita na parabang andito ka na talaga sa aking puso. At iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa paghayo ang pagmamahal ng poong may kapal. Salamat sa Diyos.